programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ang mga dapat nating aabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Nagkakagulo nga ang munisipyo ngayon ng San Dimas dahil dinumog nga ng taong bayan ang munisipyo. Sa kadahilanan na hinahanap nga nila ang mga gerero para panagutin ito sa kanilang ginawang panglalason sa taong bayan. Ang mga ayuda kasi na binigay ng mga gerero ang siyang dahilan kung bakit 5 sa mga kasamahan ng taong bayan ang pumanaw dahil rito. Kaya ngayon ang mga security guard, kapulisan at mga tauhan ng mga gerero ay kanya-kanya ng pigil dahil sa dami ng taong naroroon. Saksi si Ponggay sa nangyaring ito at naniniwala si Ponggay na may kinalaman ang mga gerero dahil sa pangungurakot nga ng mga gerero ay naaapektuhan ang mga taong maliliit at nasa babang posisyon, kaya hindi umano apektado ang iba dahil ang San Dimas lang naman ang binigyan nga ng paayuda ng mga gerero. Kaya sa pagkakataong ito ay malalaman na ni Ponggay kung ano talaga ang gawain ng mga gerero. Sa kabilang banda naman, hindi rin dito natatapos ang problema nila Roberto, Jackie at Miguelito dahil nakarating rin sa kanila ang balita na may anomalya sa mga ambulansya na ginamit ng mga tao roon dahil ang ambulansya lang naman na ginamit ngayon lulan ang isang pamilya na naroroon din ang isang sanggol ay hindi rin gumana ang preno nito. Kaya naman nagkakagulo ngayon ang mga tao sa paligid dahil nalagay sa alanganin ang buhay ng iba dahil sa kapalpakan nga ng mga gerero. Masyadong tinipid kaya sa huli ay problemado ngayon sila Miguelito at Jackie. Sinabi nga nito nga si Miguelito na hindi niya isusuko ang kanyang posisyon bilang mayor. Sambit din itong si Jackie na hindi rin siya papayag na makulong. Kaya lahat ng problema ay pasan-pasan ngayon ni Roberto dahil sa kapalpakan nga ni Miguelito at Jackie ay dito nga ngayon gagawa ng paraan si Roberto kung paano mamanipulahin ang problemang ito, lalo't ang gusot ay tuloy-tuloy. Maya-maya pa, nadagdagan na naman ang problema nitong si Roberto dahil dumating nga ang kanilang abogado na naghahayag ito na may problema nga umano sa naturang posisyon dahil naglabas umano ng ebidensya ang kampo nila Tanggol na magpapatunay na niloko at dinaya umano ang boto ni Tanggol. Kaya naupo ang mga gerero. Sa pagkakataong ito ay mas lalong tumindi ang problema ni Roberto. Sabay sabi sa abogado na kailangan umanong gawan ito ng paraan ni attorney. Handa umano siyang magbigay ng halaga kahit ano basta't mailulusot nga ni attorney ang problemang ito. Hindi umano papayag ang mga gerero na isusuko na lamang nila ang kanilang posisyon. Kaya naman itong si Roberto ay hihingi nga ng tulong sa kanyang mga kaalyado, lalo pa na ang kanyang mga kaalyado ay talagang nalalasap ang pera na ibinibigay nga ng mga gerero dahil na rin sa kanilang pangungurakot. Sa kabilang banda, dito na nga magiging superhero muli si Tanggol. Sa maraming pagkakataon ay matutunugan nga ng taong bayan na si Tanggol pala ang naroroon sa ambulansya lulan ang sanggol. Kaya marami ang nag-aalala kahit na maraming ibinabato dito kay Tanggol ay hindi pa rin maiwasan ni Tanggol na tulungan ang taong bayan dahil ito ang tawag ng kanyang puso. Kaya gagawin nga ni
Tanggol ang lahat para mailigtas ang taong nangangailangan sa kanya at pinalakpakan naman si Tanggol nang mailigtas nga nito ang sanggol. Habang itong si Tanggol ay agad na ring umalis dahil alam nito kung gaano kahigpit ang mga kapulisan para mahuli siya. Ang nagtatagong Tanggol ngayon ay siya ngang isinasigaw ng taong bayan na kailangan na umanong iluklok at ibalik si Tanggol sa pwesto dahil ito ang kanilang kinakailangan na mayor. Hindi na nga paaawat pa ang mga Mondragon dahil dumating na itong si Rocky Boy sa kanila. Pasan-pasan nga siya ng mga tauhan nito. Sa pag-aalala ni Divina ay hindi niya lubos maisip kung ano ang nangyari kay Rocky Boy at sino ang may gawa nito sa kanyang anak. Inamin ni Rocky Boy na si Miguelito ang may gawa nito at muntik na nga siyang matodas. Mabuti na lamang at tinulungan umano siya ni Tanggol nang lalaki ang mata ni Divina nang marinig ang pangalan ni Tanggol. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng malaking kasalanan ni Divina ay si Tanggol pa rin pala ang tutulong sa kanyang anak para mailigtas ito. Dito na kaya haharapin ni Divina ang katotohanan at handa niyang harapin ang galit ni Tanggol. Patawarin lamang siya ng binata na minsan niya nang isinuko at trinidor sa bata.